Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bayan, nakatira ang isang batang 10 taong gulang na nagngangalang Elias. Payat siya, maitim ang balat dahil sa araw, at madalas ay may bakas ng alikabok sa kanyang mga kamay at mukha. Ang kanyang araw-araw ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Gigising siya ng maaga, gagayak ng ilang pirasong walis tambo na siya mismo ang tumulong magtali at saka lalakad sa makitid na kalsadang puno ng putik upang maghanap ng mamimili. "Elias, anak, mag-iingat ka sa pagbebenta mo, ha?" Wika ng kanyang ina na si Aling Rosa, habang abala sa paglalaba ng mga damit ng kanilang kapitbahay. Pawisan na agad ito kahit umaga pa lamang, dala ng bigat ng trabaho at pangambang hindi sapat ang kikitain para sa araw na iyon. "Opo, inay. Babalik din ako agad bago magtanghali para makapasok sa klase," sagot ni Elias na pilit nangingiti ang ina kahit alam niyang mabigat din ang dibdib nito. Ang kanyang ama naman, si Mang Ernesto, ay nakahiga sa banig sa sulok ng kanilang maliit na barong-barong. Malalim ang paghinga at halos araw-araw ay inuubo ng malakas. Matagal nang may sakit sa baga si Mang Ernesto at dahil sa kawalan ng pera, hindi na ito na ipagamot ng maayos. Ang tanging nagagawa ni Elias ay bantayan ito tuwing gabi at siguraduhing may maiinom na salabat para kahit paano'y gumaan ang pakiramdam. "Anak, pasensya ka na, hindi kita matulungan," marahang wika ng kanyang ama habang pinagmamasdan ang anak na bitbit ang ilang walis tambo. "Ikaw na ang inaasahan ng pamilya." Gumiti si Elias at saglit na yumuko para halikan ang kamay ng kanyang ama. "Tay, huwag po kayong mag-alala. Balang araw, gaganda rin ang buhay natin. Pangako ko po iyon." Sa murang edad, alam na ni Elias ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang mga balikat. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Bagkus, ginagawa niya itong inspirasyon upang mas lalo pang magsikap. Habang naglalakad sa kalsada, bitbit ang mga walis, madalas siyang nilalapitan ng mga kapitbahay. "O Elias, ang sipag mo talaga. Bata ka pa pero marunong nang magbanat ng buto," sabi ni Mang Isko, ang karpintero sa kabilang kanto. "Bili na po kayo ng walis, Mang Isko. Matibay po ito, galing mismo sa bundok," ani Elias na may ngiti sa labi. Madalas ay binibili naman ng ilan para kahit paano'y makatulong. Ngunit higit pa sa kita, ang bawat pagbili ay nagiging paalala kay Elias na may mga taong naniniwala sa kanya, na hindi lahat ay panunukso o pangmamaliit. Sa gabi, matapos ang klase at pagtulong sa kanyang ina, madalas ay nag-iisa si Elias sa dilim ng kanilang bahay. Isang maliit na lamparang degas ang kanyang tanglaw habang nagbabasa ng lumang libro na bigay ng kapitbahay. Doon niya isinusulat ang kanyang mga pangarap. "Balang araw, magiging inhinyero ako. Magtatayo ako ng mga tulay at gusali para sa mga taong tulad namin," bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang mga pahinang puno ng guhit at sulat kamay. "Elias," tawag ng kanyang ina mula sa labas, "matulog ka na at maaga ka pang gigising bukas." "Opo, inay, kaunti na lang po." Ngumiti si Aling Rosa na ngasilip ang anak. Alam niyang hindi basta bata si Elias. May kakaibang tibay at tapang hito na hindi matutumbasan ng kanilang kahirapan. Subalit hindi rin naging madali ang bawat araw para kay Elias. Kapag wala siyang benta, wala silang pambili ng bigas. Kapag nagkakasakit siya, kailangan pa rin niyang magtinda dahil wala silang ibang mapagkukunan. Kahit gutom, tuloy pa rin sa paglalako. Kahit sugatan ang paa sa kakalakad, pilit niyang itinutulak ang sarili upang makabenta. Isang gabi, habang nagkakape si Aling Rosa sa harap ng bahay, lumapit si Elias at ibinuhos ang laman ng kanyang bulsa. 5 piso at 3 baryan 25. "Inay, ito lang po ang kinita ko ngayon. Pasensya na po." Tinapik siya ng kanyang ina at gumiti. "Anak, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Isa kang biyaya sa amin." Napaluha si Elias. Hindi man sila mayaman sa pera, mayaman sila sa pagmamahal. Habang nakahiga sila ng kanyang ama at ina, nagkukuwentuhan sila tungkol sa mga pangarap. "Elias," wika ng kanyang ama, "kapag gumaling ako,
tutulungan kitang magtinda ulit. Magtatabi tayo ng kita para makapagpatayo ng maliit na pindahan para hindi ka na laging naglalako sa kalsada. Gusto ko po yun, Tay. Masayang tugon ng bata. Pero kahit ako lang muna, kaya ko po. Basta't gagaling po kayo. Ang simpleng gabing iyon ay nagpatibay sa kanilang pamilya. Kahit gipit, kahit may sakit, kahit walang kasiguraduhan ang bukas, pinipili nilang magkasama at maghawak kamay. Sa murang edad, natutunan ni Elias ang halaga ng sakripisyo at pagmamahal. Hindi siya gaya ng ibang bata na naglalaro sa lansangan o nag-aalala lamang sa laruan. Siya ay isang batang isinilang upang harapin ang bigat ng mundo. Ngunit may tapang at pusong handang lumaban para sa kanyang mga mahal sa buhay. At sa bawat araw na lumilipas, habang ang araw ay sumisilip sa kanilang barong-barong at ang mga hampas ng walis tambo ay tumutunog sa kanyang mga kamay, si Elias ay patuloy na nangangarap at nagsusumikap sapagkat para sa kanya, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa pera o gamit, kundi sa pagmamahal at pag-asa na dala ng kanyang pamilya. Sa kabila ng kahirapan, ang batang nagtitinda ng walis ay nagsisimula ng hubugin ng tadhana para sa mas malaking kwento na magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buhay ng lahat ng makakasaksi sa kanyang pag-angat. Kahit mahirap ang buhay, hindi kailanman pinabayaang umigil si Elias sa pag-aaral ng kanyang mga magulang. Kahit sirang-sira na ang sapatos niya at butas-butas ang kanyang bag, naglalakad siya araw-araw mula sa kanilang bahay hanggang paaralan. Kasama niya palagi ang kanyang mga panindang walis tambo na nakabalot sa isang piraso ng sako, dala hindi lamang para ibenta pagkatapos ng klase, kundi upang may dagdag na baon sila sa bahay. Habang naglalakad patungo sa paaralan, madalas siyang nakakasalubong ng mga batang magagarang bihis at may dalang mamahaling bag. Minsan ay natutulala siya, iniisip kung ano kaya ang pakiramdam ng hindi nag-aalala kung may makakain ba sa tanghalian o kung may sapatos ba siyang maisusuot na hindi nasisira sa gitna ng kalsada. Pero agad din niyang pinapawi ang mga naiisip at nagpapatuloy sa paglalakad sapagkat alam niyang mas mahalaga ang sipag kaysa sa mga bagay na wala sa kanya. Pagdating niya sa paaralan, agad na naroon ang mga kaklase niyang palaging mapanukso. Ayan na si Elias, may dalang walis tambo. Sigaw ni Ramon, isa sa pinakapasaway sa klase. Baka pwede mong ipanglinis dito sa silid, Elias. Nagtawanan ang buong klase. Pinilit ni Elias na huwag umiyak at naglakad na lamang patungo sa kanyang upuan sa pinakalikod. Hindi ako magpapadala, bulong niya sa sarili. Nandito ako para mag-aral. Ngunit hindi lamang mga kaklase ang bumabaliwala sa kanya. Maging ang guro nila na si Ma'am Rina, isang mahigpit at palaging seryoso, ay tila walang tiwala sa kakayahan ni Elias. Elias, tawag ng guro habang nagsusulat sa pisara, wala ka na namang assignment. Kung hindi ka interesado sa pag-aaral, huwag ka nang pumasok. Namilog ang mga mata ni Elias at agad siyang tumayo. Pasensya na po, ma'am. Nagtrabaho po kasi ako kagabi pagkatapos ng klase. Hindi ko po natapos. Mumiti nang may pang-aasar si Ramon. O ayan na, ma'am. Laging palusot. Trabaho daw, pero tamad lang talaga yan. Nagkatawanan ulit ang klase at pinipilit ni Elias na hindi ipakita ang sakit sa kanyang dibdib. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipaliwanag na kailangan niyang tumulong sa pamilya, pero natatakot siyang mas mapahiya pa. Sa oras ng recess, naglalabas ng baon ang mga kaklase. Hotdog sandwich, juice at mamahaling biskwit. Si Elias tahimik lamang sa kanyang sulok. Hawak ang isang pirasong tinapay na binili ng kanyang ina gamit ang perang naipon sa pagbebenta ng labada. Tinapay na naman, sabay turo ng isa sa kanyang kaklase. Kawawa ka naman, Elias. Hindi ka pa nagsasawa sa ganyang pagkain? Ngumiti si Elias kahit ramdam niyang nangingilid na ang kanyang luha. Masarap ito, basta't galing kay inay. Tahimik siyang kumain. Iniisip na balang araw, darating din ang panahon na hindi na siya pagtatawanan ng kanyang mga kaklase. Pagdating ng hapon,
Habang nagtuturo si Ma'am Rina, bigla itong nagtanong ng mahirap na tanong sa matematika. Sino ang makakasagot nito? Tanong niya. Tahimik ang buong klase. Walang gustong sumubok. Nagtaas ng kamay si Elias. Ma'am, baka po kaya ko pong subukan. Napailing ang guro. Ikaw, sigurado ka? Huwag mo nang sayangin ang oras ng klase. Subukan ko lang po, ma'am, sagot ni Elias. Dahan-dahang lumapit siya sa pisara at sinimulang sulatin ang kanyang sagot. Halos lahat ng kaklase ay nagbubulungan at nag-aabang ng pagkakamali. Ngunit matapos ang ilang minuto, tama ang kanyang naging sagot. Napatingin si Ma'am Rina at saglit na natahimik. Swerte lang, pero huwag kang umasa, Elias. Hindi sa lahat ng oras ay may tsamba. Nagkaroon ng kaunting ngiti si Elias sa kanyang labi. Kahit paano, may pagkakataon siyang ipakita na kaya rin niya. Pag-uwi niya mula sa paaralan, hindi na niya ininda ang mga pang-aapi. Sa halip, ibinahagi niya sa kanyang ina ang nangyari. Inay, alam niyo po ba? Tama ang sagot ko kanina sa matematika. Masayang kwento ni Elias habang naglalakad sila pauwi. Numiti si Aling Rosa. Anak, hindi na mahalaga kung anong tingin nila sa'yo. Ang mahalaga ay naniniwala ka sa sarili mo. At naniniwala rin kami ng tatay mo sa'yo. Niyakap niya ang kanyang ina. Doon niya naramdaman na kahit ang mundo ay puno ng panghuhusga, ang kanyang pamilya ang kanyang matibay na sandigan. Lumipas ang mga linggo at buwan at hindi pa rin natigil ang panunukso sa kanya sa paaralan. Ngunit unti-unti, natutunan niyang huwag magpaapekto. Sa tuwing tatawagin siyang tindero ng walis, iniisip niya na iyon ang paraan para mabuhay ang kanyang pamilya at wala siyang dapat ikahiya. Baka po kasi balang araw, inay, yung mga nang-aapi sa akin, sila rin ang bibili ng mga gagawin kong gusali o tulay. Sambit niya, minsang pauwi galing paaralan. Napangiti ang kanyang ina, at mangyayari yan, anak, kasi hindi ka sumusuko. Habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakbay sa paaralan, dinala ni Elias ang manaaral na iyon na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa damit na suot o sa pagkaing nasa baon, kundi sa tibay ng puso at sa kakayahang magsikap para sa pangarap. At sa kabila ng lahat ng pamamaliit na kanyang naranasan, lalong tumitibay ang kanyang loob na ipakita sa mundo na kahit isang batang nagtitinda ng walis tambo ay may kakayahang magtagumpay. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimulang mapansin ni Elias ang patuloy na panunukso ng kanyang mga kaklase. Araw-araw, tila ba isang bagong biro o pang-aasar ang kanilang inihahanda para sa kanya. Ang simpleng pagbebenta niya ng walis tambo, na para sa kanya ay isang marangal na paraan upang makatulong sa kanyang pamilya, ay ginagawang kasangkapan upang siya'y pagtawanan at hamakin. Uy, si Elias na tindero ng walis, sigaw ni Ramon nang minsang pumasok si Elias sa klase. Baka may discount ka naman sa akin, Elias, para panglinis ng sapatos ko. Nagtawanan ang ilan sa kanyang mga kaklase, habang ang iba naman ay walang pakialam. Ngunit kahit ang mga hindi sumasali sa panunukso ay nanatiling tahimik, ayaw makialam. Tahimik lang si Elias at umupo sa kanyang bangko, nanginginig ang mga kamay sa pagpipigil ng luha. Sa murang edad, natuto na siyang lunukin ang kanyang hinanakit. Ngunit isang araw, nangyari ang isa sa pinakamabigat na karanasan niya sa paaralan. Bago magsimula ang klase, dumaan siya sa pasilyo, dala-dala ang ilang walis na balak niyang iwan muna sa silid-aklatan bago ituloy ang pagtuturo. Bigla siyang hinarang ni Ramon at ng dalawang kaibigan nito. Elias, akin na yan walis mo, sigaw ni Ramon. At mabilis na inagaw ang isa. Tinapon nila ito sa basurahan at nagtawanan. Bakit ba kayo ganyan? Mahinang ngunit mariing tanong ni Elias. Hindi niyo ba naiintindihan na kaya ako nagtitinda dahil kailangan ko? Hindi namin problema ang kahirapan mo. Balik ni Ramon. Kung gusto mo, huwag ka na lang pumasok para hindi ka nakakaistorbo dito. Ramdam ni Elias ang bigat ng mga salita. Napayuko siya, pinulot ang nalumot na walis mula sa basurahan
at dinala iyon na para bang isang kayamanang hindi niya kayang ipagpalit. Pagka-uwi niya sa bahay, agad niyang ikinuwento ito sa kanyang ina. "Inay," umiiyak niyang wika habang hawak ang sirang walis. "Bakit po ganun sila? Wala po ba silang puso?" Hinaplos siya ni Aling Rosa. "Anak, hindi lahat ng tao ay makakaintindi ng pinagdadaanan natin. Pero tandaan mo, hindi ang salita nila ang magtatakda kung sino ka, kundi ang puso at gawa mo." Kinabukasan, muling hinarap ni Elias ang klase. Ngunit kahit anong gawin niya, patuloy ang panunukso. Habang nagsusulat siya sa pisara, narinig niya ang bulungan ng dalawang kaklase. "Tingnan mo yung pantalon niya, halos punit na." "Oo nga, parang basahan na lang." Napapikit si Elias at pilit na pinanatili ang focus sa kanyang ginagawa. Sa halip na makipagtalo, mas pinili niyang ipakita na may kakayahan siyang lumaban sa ibang paraan, sa pamamagitan ng kanyang sipag at talino. Isang araw, sa gitna ng klase, biglang nagsalita si Ma'am Rina matapos mapansin ang mga bulungan at tawanan. "Tahimik!" sigaw niya. "Hindi kayo dapat ganyan kay Elias. Oo, mahirap siya, pero mas masipag siya kaysa sa marami sa inyo." Tahimik ang buong klase. Ngunit imbes na matigil, naging mas palihim ang panunukso kay Elias. Sa tuwing recess, nakikita niyang nagtuturo-turo sa kanya ang ilan habang nagbubulungan at nagtatakip ng bibig. Dumating ang isang pagkakataon na itinapon mismo ng kaklase ang isa sa kanyang walis sa kanal sa labas ng paaralan. Sa harap ng lahat, tumakbo si Elias upang habulin iyon. Nilapitan niya ang maruming kanal, sinubukang abutin ang lumulutang na walis gamit ang mahabang stick, habang ang iba ay nagtatawanan. "Hayaan mo na, Elias," sigaw ng isang kaklase na natatawa. "Isa lang naman walis yan." Ngunit para kay Elias, hindi iyon basta walis. Iyon ang bunga ng kanyang pinaghirapan at bawat isa ay mahalaga para sa kanyang pamilya. Kaya't kahit nilulubog ang kamay niya sa maruming tubig, pilit pa rin niya itong iniligtas. Pagbalik niya sa loob ng paaralan, basang-basa ang kanyang uniforme at nanginginig sa lamig. Ngunit hindi siya nagpakita ng galit. Umupo siya sa kanyang bangko at patuloy na nakinig sa aralin. Sa kanyang puso, sumisibol ang isang pangako na balang araw, ipapakita niya sa lahat na ang batang kanilang pinagtatawanan ay may kakayahang magtagumpay. Pag-uwi niya, humarap siya sa kanyang ama na nakahiga pa rin sa banig. "Anak, bakit basa ang uniforme mo?" tanong ni Mang Ernesto. Tahimik si Elias sa una, ngunit nang lumaon ay nagsalita rin. "Tay, itinapon po nila ang walis ko sa kanal, pero hindi po ako pumayag na mawala iyon. Pinulot ko po, kasi bawat isa po ay mahalaga para sa atin." Tumulo ang luha sa mga mata ni Mang Ernesto at hinaplos ang buhok ng anak. "Anak, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ginagawa mo. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito kami ng nanay mo, at ang Panginoon ay laging wala na sa tabi mo." Kahit napapagod, kahit nasasaktan, natuto si Elias na ipaglaban ang kanyang dangal sa tahimik na paraan. Hindi niya kailanmang pinanlabanan ng suntok o galit ang mga pang-api. Bagkus, ipinakita niyang ang tunay na lakas ay nasa loob ng puso at isip. At mula sa mga panahong iyon, unti-unting namulat si Elias na ang bawat sakit na kanyang nararamdaman ay nagiging hakbang upang tumibay siya. Habang mas binabaliwala at pinagtatawanan siya, mas lalo niyang ginagawang inspirasyon ang kanyang pamilya at pangarap. Kahit isang batang nagtitinda lamang ng walis tambo, alam niyang darating ang panahon na ang lahat ng kanilang tawa ay mapapalitan ng paghanga. Sapagkat hindi habang buhay ay mahihirapan siya, may araw din na sisikat ang kanyang pangalan at magiging sagot siya sa lahat ng pangungutya at pang-aapi. Isang umaga, malakas ang ulan at basang-basa si Elias nang makarating sa paaralan. Hindi siya nagpayong at ang kanyang lumang sapatos ay halos sumugo na sa putikan. Pagdating niya sa silid-aralan, basang-basa ang kanyang uniforme at nanginginig sa lamig. Agad siyang napansin ni Ma'am Rina, ngunit imbes na intindihin ang kalagayan niya, pinagsabihan pa siya nito. "Elias, mariing wika ng guro habang hawak ang piraso ng chalk. Hindi ka ba marunong mag-ayos ng sarili?"
Halos magkalat ka ng putik dito sa sahig. Paano ka makakapag-aral kung ganyan ang itsura mo? Tahimik si Elias, yumuko at dali-daling kumuha ng basahan upang punasan ang sahig. Ang kanyang mga kaklase na dati nang sanay sa pangungutya ay muling nagtawanan. Para ka talagang janitor, Elias, sabi ni Ramon na nakaupo sa harapan. Baka mas bagay ka na lang magtrabaho dito kaysa mag-aral. Nagpigil ng luha si Elias. Alam niyang kung sasagot siya, mas lalo lang siyang mapapahiya. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pagpupunas ng sahig hanggang sa matapos. Pagbalik niya sa kanyang upuan, tinawag siyang muli ni Ma'am Rina. Tumayo ka, Elias. Sagutin mo itong problemang ito sa pisara. Tingnan natin kung may silbi ka. Kahit nanginginig pa, lumapit si Elias sa harap at sinubukang intindihin ang problemang nakasulat. Mahirap ang tanong at bagamat alam niya ang paraan, hindi niya agad maisulat ang solusyon dahil nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Ano na? Ang tagal mo naman, reklamo ng guro. Kung hindi mo kaya, umupo ka na lang. Sayang ang oras ng iba. Ma'am, sandali lang po. Sinusubukan ko po. Mahina ngunit tapat na sagot ni Elias. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Ma'am Rina. Umupo ka na. Hindi talaga para sa'yo ang matematika. Siguro, mas bagay ka sa pagbebenta ng walis. Muling nagtawanan ang klase. Ang kanyang puso ay tila biniyak ng mga salitang iyon. Minsan pa niyang narinig ang buluman ng mga kaklase. Tama si Ma'am, hindi naman talaga matalino si Elias. Naupo siya sa kanyang upuan at hindi na nagsalita. Habang tumutuloy ang leksyon, nakatingin lang siya sa kanyang lumang notebook na may punit-punit na pahina. Doon niya sinulat ang isang pangako. Balang araw, magtatagumpay ako. Hindi ako mananatiling ganito. Pag-uwi niya ng hapon, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Anak, bakit ang lungkot mo? May nangyari ba? Umiling siya, ngunit hindi mapigilang tumulo ang luha. Inay, sinabi po ng guro ko na wala akong mararating, na mas bagay daw akong magtinda na lang. Hinila siya ng kanyang ina at niyakap ng mahigpit. Huwag mong paniwalaan iyon, Elias. Hindi nasusukat sa yaman o sa kasuotan ang talino at kakayahan. Ang mahalaga, may pangarap ka at hindi ka sumusuko. Pero, inay, sagot ni Elias habang nanginginig ang tinig. Ang sakit pong marinig, lalo na galing sa guro. Akala ko po siya ang magtuturo at magtitiwala sa akin. Lumapit ang kanyang ama na kahit hirap pa ring bumangon ay pinilit siyang tapikin sa balikat. Anak, tandaan mo, hindi lahat ng guro ay marunong tumingin sa puso ng bata. May mga guro na nakikita lang ang panlabas na anyo. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila, kundi sa sarili mo at sa Diyos. Pinunasan ni Elias ang kanyang luha at tumango. Opo tay, pangako po hindi ako susuko. Sa sumunod na mga araw, mas lalong nagpakasipag si Elias. Kahit hirap, nag-aaral siya gamit ang lamparang degas sa gabi. Habang nagbabantay sa kanyang amang inuubo, ulit-ulit niyang binabasa ang kanyang mga notes hanggang makatulog siya sa harap ng mga ito. Ngunit sa eskwela, hindi pa rin siya tinantanan. Sa tuwing tatawag si Ma'am Rina, halos lagi siyang pinapahiya sa klase. Elias, hindi ka na naman handa, sabi nito minsan. Kung palaging ganyan, hindi ka talaga uunlad. Minsan, pinaupo siya sa harap ng klase habang sinasabi ng guro, mga bata, tingnan niya si Elias. Ito ang halimbawa ng hindi nagsusumikap. Kung hindi kayo mag-aaral ng mabuti, ganyan din ang magiging buhay ninyo. Nagkatawanan ang mga kaklase. Ngunit si Elias ay tahimik lamang. Hawak ang kanyang notebook at sa kanyang puso ay mas lalong tumibay ang kanyang panata. Pagdating ng weekend, kinausap siya ng kanyang ina habang naglalaba. Anak, alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo, pero tandaan mo, hindi habang buhay ay ganyan. Ang mga taong minamaliit ka ngayon, sila rin ang magtataka balang araw kung paano ka umangat. Ngumiti si Elias at sinabing, Inay,
Gusto ko pong ipakita sa kanila na mali sila. Kahit mahirap lang po tayo, kaya ko rin pong mangarap at magtagumpay. At mula noon, ginawa niyang gabay ang mga salitang iyon. Hindi na niya hinayaang masira ng kahit anong pang-aapi ang kanyang pangarap. Bagkus, bawat salita ng pangmamaliit mula sa kanyang guro at kaklase ay naging gasolina upang laloy siyang magsikap. Sa murang edad, natutunan ni Elias na ang mga salita ay maaaring makasugat, ngunit maaari rin itong maging sandata, isang apoy na tutulong sa kanyang pagbangon. At sa kanyang puso, nagsimulang sumibol ang mas matinding determinasyon na patunayan sa lahat, lalo na kay Ma'am Rina, na mali ang kanilang iniisip tungkol sa isang batang nagtitinda ng walis tambo. Isang hapon, matapos ang klase, naglalakad si Elias sa kahabaan ng palengke, dala ang ilang walis tambo na hindi pa nabibili. Mainit ang araw at ramdam niya ang pagod mula sa maghapong pakikipagsabayan sa mga kaklase at pagtitiis sa pangmamaliit. Ngunit kahit pagod, hindi niya kayang hindi maglako. Kailangan niyang ibenta ang mga ito upang may pangulan sila sa hapunan. Habang naglalakad, napansin niyang kakaunti na lamang ang tao sa paligid, ang iba'y nagmamadali ng makauwi, bitbit ang kani-kanilang pinamili. Huminto siya saglit upang punasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang punit na panyo. At sa kanyang pagtigil, may narinig siyang mahinang daing mula sa gilid ng daan. "Aray, tulungan ninyo ako." Mahina at kutol-putol na tinig ng isang matandang nakahandusay sa gilid ng bangketa. Agad na lumapit si Elias. "Lolo, ano pong nangyari sa inyo?" Tanong niya, nanginginig ang boses. Nakita niyang matanda na nga ang lalaki. Maputla at tila hinihingal. May dala itong supot ng gulay na nagkalat na sa semento. Agad pinulot ni Elias ang mga iyon at inilagay sa isang tabi. "Bigla akong nahilo, iho," sagot ng matanda habang pilit na bumabangon. "Hindi ko na kayang maglakad." Hinawatan ni Elias ang braso nito. "Huwag po kayong tumayo. Ihahatid ko po kayo sa bahay ninyo." "Saan po ba iyon?" Itinuro ng matanda ang isang kalapit na eskinita. Kahit mabigat, inalalayan siya ni Elias at halos buhatin upang makauwi. Pawisan at hingal na hingal siya, ngunit hindi niya inalintana. Alam niyang higit na kailangan ng matanda ang tulong kaysa sa kanyang sarili. Nang makarating sila sa bahay ng matanda, sinalubong siya ng isang katulong. "Lolo, ano pong nangyari sa inyo?" Gulat nitong tanong habang inaakay ang matanda papasok. "May batang tumulong sa akin," sagot ng matanda, sabay turo kay Elias. Nagulat ang katulong at agad na nagpasalamat. "Salamat, iho. Kung hindi dahil sa iyo, baka kung ano na ang nangyari sa amo ko." "Wala po iyon," sagot ni Elias, sabay abot ng isa sa kanyang mga walis. "Lolo, ito po. Regalo ko na sa inyo para may magamit kayo dito sa bahay." Nagulat ang katulong. "Pero iho, paninda mo ito, hindi ba?" Ngumiti si Elias. "Opo, pero mas mahalaga pong makakita kayo ng gamit kaysa kumita ako ngayong araw." Napaniti ang matanda kahit mahina pa ang kanyang katawan. "Salamat, iho, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo." Umalis si Elias na hindi naghintay ng anumang kapalit. Sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Kahit wala siyang kita ng araw na iyon, ramdam niya ang kakaibang ligaya. Isang pakiramdam na higit pa sa anumang bariyang maaari niyang kitain. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. "Anak, bakit iilan lang ang dala mong pera ngayon? Wala ka bang masyadong naibenta?" "Pasensya na po, inay," sagot ni Elias, bahagyang nakayuko. "May matanda po kasi akong natulungan. Nahilo po siya sa daan, kaya inalalayan ko pa uwi. Binigay ko pa po ang isa kong walis." Natigilan si Aling Rosa. Saglit siyang natahimik at pinagmamasdan ang anak. "Elias, hindi ka dapat humingi ng paumanhin. Ang ginawa mo ay higit pa sa lahat ng benta mo ngayong araw. Mas mahalaga ang pagtulong kaysa pera." Ngumiti si Elias at kahit walang laman ang kanilang hapagkainan kundi lugaw at asin, mas masarap ang kanyang pagkain dahil alam niyang nakagawa siya ng kabutihan. Samantala, sa bahay ng matanda, pinatawag nito ang kanyang anak upang ikwento ang nangyari. Ang matandang tinulungan ni Elias ay si Don Mateo, isa sa mga kilalang negosyante sa bayan. "May batang nagligtas sa akin kanina," kwento ni Don Mateo habang nakahiga sa kama.
isang tindero ng walis. Hindi ko alam ang kanyang pangalan, pero siyang dahilan kung bakit ligtas ako ngayon. Talaga po, Itay? Tanong ng anak nitong si Ricardo. Kailangan nating hanapin ang batang iyon. Ang kabutihang loob ay hindi dapat nakakalimutan. Ngunit hindi na hinintay ni Elias ang anumang gantimpala. Nagpatuloy siya sa kanyang araw-araw na gawain, naglalako ng walis, pumapasok sa paaralan, at patuloy na tinitiis ang panunukso. Ang hindi niya alam, ang simpleng pagtulong na iyon ay magiging simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, habang papasok sa paaralan, nakasalubong niya muli si Ramon at ang mga kaklase. Ayan na naman ang tindero, sigaw ni Ramon. Ilan na bang walis ang nabenta mo? O baka naman binigay mo na lang ulit? Tila kumulo ang dugo ni Elias, ngunit pinili niyang hindi magsalita. Sa halip, ngumiti siya at tumingin sa langit. Hindi niyo man alam, pero masarap sa pakiramdam ang makatulong. Anong sinabi mo? Tanong ng kaklase niyang si June. Wala, sagot ni Elias, sabay lakad papasok ng silid. Sa kanyang puso, batid niyang tama ang kanyang ginagawa at hindi na mahalaga kung anuman ang iniisip ng iba. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo siyang nagkaroon ng tiwala sa sarili. Sa murang edad, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka, kundi kung gaano karaming puso ang napasaya at natulungan mo. At sa bawat araw na dumadaan, kahit patuloy ang pamapi sa kanya, mas lalo siyang tumitibay. Sapagkat sa kanyang puso, alam niyang ang kabutihan ay babalik din sa tamang panahon. Hindi niya alam ang pagtulong niya sa matandang iyon ay ang unang hakbang patungo sa mas malaki at mas maganda pang pagbabago na darating sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo mula nang matulungan ni Elias ang matandang si Don Mateo, hindi pa rin bumababa ang bigat ng pasanin sa kanilang pamilya. Ang ama niyang si Mang Ernesto ay lalong nagkakasakit, halos gabi-gabi. Inuubo ito ng malakas at minsan ay may kasamang dugo ang kanyang pag-ubo. Ang bawat ubo ay parang kumakabog sa dibdib ni Elias at sa tuwing maririnig niya ito, tila ba sumisikip ang kanyang dibdib sa pag-aalala. Anak, mahinaan ngunit mariing wika ng kanyang ama habang nakahiga sa banig. Huwag ka masyadong mag-alala. Basta tuloy ka lang sa pag-aaral mo. Balang araw, makakabangon din tayo. Ngunit hindi mapigilan ni Elias ang pag-aalala. Tay, paano po kayo gagaling kung wala po tayong pambili ng gamot? Kahit yung simpleng maintenance lang po, hindi natin mabili. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay halos doble-dobleng trabaho ang ginagawa. Naglalaba siya sa umaga at gabi. At paminsan-minsan ay nagiging labandera rin ng malalayong kapitbahay upang madagdagan ang kita. Ngunit kahit ganoon, kulang na kulang pa rin. Isang gabi, habang kumakain sila ng lugaw na may kaunting asin, napatingin si Elias sa kanyang mga magulang. Inay, tatay, baka po hindi ako makapag-aral bukas. Kailangan ko pong magtinda ng mas maaga para mas marami akong mabenta. Agad siyang sinaway ng kanyang ina. Huwag mong isusuko ang pag-aaral mo, Elias. Kung may kailangang isuko, iyon na lang hapunan ko. Basta maapasok ka sa klase. Napaluha si Elias. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito kahirap ang kanilang buhay. Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kinabukasan, mas maaga siyang naglakad dala ang mas maraming walis tambo. Pawis at pagod na siya bago pa man magsimula ang klase. Pero kailangan niyang gawin ito. Sa paaralan, mapapansin ng mga kaklase ang amoy ng araw sa kanyang katawan at ang alikabok sa kanyang mga kamay. Hindi ka ba naliligo bago pumasok? Tanong ni Ramon, sabay tawa. Amoy walis ka na rin, Elias. Nagkatawanan ang iba at kahit si Ma'am Rina ay hindi siya pinagtanggol. Elias, mas maganda siguro kung ayusin mo ang sarili mo bago ka pumasok. Hindi magandang halimbawa ang dumi mo sa mga kaklase. Hindi nakasagot si Elias. Ang kanyang isip ay puno ng pangamba para sa ama niyang nasa bahay at ang kaba kung may mabibili ba siyang gamot pagkatapos ng klase. Dumating ang isang araw na halos wala siyang benta.
Naglakad siya ng malayo, kumatok sa mga bahay, nag-alok sa mga tindahan, ngunit lahat ay tumatanggi. Nang umuwi siya, dala lang niya ang ilang pisong barya. "Inay, ito lang po ang kinita ko," mahina niyang sabi habang iniaabot ang pera. Napatingin si Aling Rosa, halatang pigil ang luha. "Anak, huwag kang humingi ng paumanhin. Ginawa mo na ang lahat." Ngunit sa gabing iyon, mas malakas ang pag-ubo ni Mang Ernesto. Halos mapatid ang hininga nito at si Elias ay takot na takot. Niyakap niya ang ama at nagsabing, "Tay, huwag niyo po akong iiwan. Mangako po kayo." "Hindi ko alam anak," sagot ng kanyang ama habang pinipilit ngumiti. "Pero laban lang tayo." Sa paaralan, mas lumala ang pangungutya. Dahil sa kanyang mukhang puyat at matamlay, lalo siyang naging tampulan ng biro. "Baka mamaya himatayin ka na lang dito, Elias," sabi ni June. "Oo nga, baka wala ka nang makain. Kawawa ka naman," dagdag ni Ramon. Tumawa ang klase at si Elias ay nanahimik na lamang. Ngunit sa kanyang puso, mas lalo siyang nagalit sa kahirapan. Hindi sa kanyang mga kaklase, kundi sa kalagayan na tila walang katapusan. Isang araw, nakita siya ng kanyang guro na nakatulala sa klase. "Elias," sigaw ni Ma'am Rina, "nakikinig ka ba o lumilipad ang isip mo?" "Kung wala kang interes, lumabas ka na lang." Tumayo si Elias, nanginginig. "Pasensya na po, ma'am. Nag-iisip lang po ako kung paano ko matutulungan ang pamilya ko." Napailing ang guro. "Hindi iyon dahilan para pabayaan ang pag-aaral mo. Kapag hindi ka pumasa, huwag mong isisi sa akin." Sa mga sandaling iyon, gusto nang sumuko ni Elias. Pero sa bawat pag-uwi niya, nakikita niya ang kanyang ina na nagpapakahirap at ang kanyang amang patuloy na lumalaban kahit mahina na. At doon niya kinukuha ang lakas. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng bituin, kinausap niya ang kanyang sarili. "Hindi ako pwedeng sumuko. Kahit mahirap, kahit wala kaming nakain, kailangan kong lumaban para kay inay, para kay tatay." At doon nagsimula ang mas matinding pagsisikap ni Elias. Kahit masakit sa katawan, nagdadala siya ng mas maraming walis. Kahit wala siyang baon, pumapasok pa rin siya. Kahit inaapi, hindi siya bumibitaw. Ngunit alam niya, hindi magtatagal at kailangan niyang harapin ang mas mabigat pang pagsubok. Sapagkat ang kalagayan ng kanyang pamilya ay lumalala at ang kahirapan ay tila ba isang malalim na hukay na mas lalo siyang hinihila pababa. Ngunit sa kanyang puso, nananatiling buo ang pangarap. At sa kanyang mga mata, bakas ang apoy ng determinasyong patunayan sa mundo na kahit isang batang nagtitinda ng walis tambo ay kayang magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Dumating ang buwan ng Agosto at sa kanilang paaralan ay ipinagdiriwang ang buwan ng wika. Lahat ng klase ay may nakatakdang paligsahan, may balagtasan, may sayaw at may talumpatian. Masayang nag-uusap ang mga kaklase ni Elias tungkol sa kung ano ang kanilang gagawin. Ang iba'y nakabili ng magagarang barong at saya, habang ang iba naman ay abala sa pagpapraktis ng kanilang mga isasagawang programa. Ngunit si Elias, tahimik lamang. Wala siyang tambiling kasuotan o proks at hindi rin siya isinali ng mga kaklase sa kanilang grupo. Nasa gilid lamang siya, nakikinig at nagmamasid. Isang araw bago ang programa, kinausap siya ni Ma'am Rina. "Elias, ikaw ang gaganap na magbibigay ng talumpati sa harap ng lahat. Nakahanda ka ba?" Nagulat si Elias. "Ma'am, ako po, pero wala po akong damit pambihis. Wala rin po akong maipapakitang materyales." "Hindi ko na problema iyon," malamig na sagot ng guro. "Kung gusto mong sumali, humanap ka ng paraan. Kung hindi, kahihiyan ang aabutin mo." Narinig ng kanyang mga kaklase ang usapan at agad silang nagtawanan. Si Elias ang magtatanghal, bulong ng isa. "Paano? Walis lang naman ang kaya niyang ipanghawak." "Oo nga," dagdag ni Ramon. "Baka talumpati tungkol sa pagbebenta ng walis ang gawin niya." Napayuko si Elias, nanginginig ang dibdib. Gusto niyang tumanggi pero alam niyang wala siyang magagawa. Kinagabihan, pag-uwi niya sa kanilang bahay, agad siyang kinausap ng kanyang ina. "Anak, bakit ang tahimik mo? May problema ba?"
Inay, bukas po may palisahan sa paaralan. Pinipilit po akong magtalumpati. Pero wala po akong damit. Wala po akong maihahanda. Hinawakan siya ni Aling Rosa sa balikat. Anak, hindi kailangan ng magagarang kasuotan para ipakita kung ano ang laman ng puso mo. Ang mahalaga, magsalita ka ng tapat at mula sa puso. Doon ka pakikinggan. Ngunit hindi pa rin mapigilan ni Elias ang kaba. Sa isip niya, baka pagtawanan lamang siya ng lahat. Dumating ang araw ng programa. Punong-puno ang kanilang bulwagan ng mga guro, magulang at estudyante. Ang iba ay nakasuot ng bagong barong at saya. Makukulay ang dekorasyon at lahat ay abala sa kani-kanilang presentasyon. Nang tawagin ang pangalan ni Elias, isang malakas na tawanan ang umalinaw mula sa mga kaklase. Ayan na si tindero ng walis, sigaw ni Ramon. Magbebenta yata sa harap ng stage. Nanginginig si Elias habang umaakyat sa entablado. Wala siyang dalang props, wala siyang magarang damit. Nakasuot lang siya ng kanyang lumang polo at kupas na pantalon. Ngunit sa sandaling humarap siya sa mikropono, nakikita niya ang kanyang ina at ama sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga gabing walang ulam kundi asin at lugaw. Ang mga pag-ubong halos ikamatay ng kanyang ama at ang pawisang kamay ng kanyang ina sa paglalaba. Lahat ng iyon ay nagbigay ng apoy sa kanyang dibdib. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula niya, nanginginig ang tinig. Ako po si Elias, isang simpleng mag-aaral dito sa paaralan. Wala po akong magarang kasuotan o props. Wala rin po akong masasabing perpekto. Pero nais ko pong ibahagi ang kwento ng isang batang natutong mangarap sa kabila ng kahirapan. Tahimik ang buong bulwagan. Ang tawanan kanina ay biglang napawi. Bata pa lamang po ako, natutunan ko ng magbanat ng buto. Naglalako ako ng walis tambo sa kalsada para makatulong sa pamilya. Madalas, pinagtatawanan ako. Madalas sinasabihang wala akong mararating. Pero lagi kong iniisip na hindi pera o kasuotan ang magtatakda ng kinabukasan ko, kundi ang sipag, tiyaga at pangarap na nasa puso ko. Habang nagsasalita siya, unti-unting nababawasan ang kaba sa kanyang dibdib. Nakita niyang may ilan sa mga kaklase ang natahimik. At maging si Ma'am Rina ay tila nakikinig ng masinsinan. Ang tunay na wika, dagdag ni Elias, ay hindi lang mga salitang ating binibigkas, kundi ang mga kwentong ating pinapasan at ang mga pangarap na ating inaabot. Kaya't kahit ako'y isang batang nagtitinda ng walis, naniniwala ako na balang araw, makakamtan ko rin ang aking pangarap na maging inhinyero. At sa oras na iyon, itatayo ko ang mga tulay at gusali hindi para lamang sa akin, kundi para sa lahat ng batang katulad kong nangangarap. Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ilang segundo pa'y narinig niya ang palakpakan mula sa ilang guro at magulang. May mga estudyanteng napayuko, nahihiya sa kanilang mga inasal sa kanya noon. Ngunit bago pa siya makababa ng entablado, narinig niya ang bulong ni Ramon sa kanyang tabi. Swerte lang iyon. Huwag kang magyabang, Elias. Hindi na sumagot si Elias. Sa halip, ngumiti siya sa kanyang sarili. Alam niyang kahit hindi lahat ay naniniwala sa kanya, may mga nakarinig at nakaintindi sa kanyang puso. At iyon ang pinakamahalaga. Pag-uwi niya ng araw na iyon, sinalubong siya ng kanyang ina na puno ng luha. Elias, anak, nakita ko ang tapang mo. Ang galing-galing mo. Numiti si Elias at niyakap ang kanyang ina. Inay, hindi ko po yun magagawa kung hindi dahil sa inyo at kay tatay. Kayo po ang inspirasyon ko. Sa kabila ng lahat ng panunukso, sa araw na iyon, napatunayan ni Elias na kaya niyang tumindig at magsalita ng buong tapang. At sa kanyang murang isipan, isang panibagong pangarap ang naitanim. Ang hindi lamang magtagumpay para sa kanyang sarili, kundi maging tinig ng mga batang tulad niya. Mga batang inaapi, ngunit may pusong puno ng pangarap at pag-asa. Matapos ang tagumpay na naranasan ni Elias sa talumpatian, nagpatuloy pa rin ang kanyang buhay sa parehong gulong ng kahirapan. Kahit pansamantala siyang pinuri at kinilala, hindi nagbago ang kanilang kalagayan sa bahay. Si Mang Ernesto ay lalo pang humina,
Si Aling Rosa ay patuloy na naglalaba hanggang mamaga ang mga kamay at si Elias ay hindi tumigil sa pagtitinda ng walis tambo tuwing walang pasok. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang liwanag na siyang nambibigay ng pag-asa. Liwanag na nagsasabing may patutunguhan ang lahat ng kanyang paghihirap. Isang araw, umalat ang balita sa kanilang bayan. Darating daw ang 10 pinakamayayamang negosyante sa bansa upang magtungo sa isang malaking pagtitipon na gaganapin sa mismong munisipyo. Ang mga ito ay kilalang-kilala sa kanilang mga negosyo at charitable works. Ang mismong pamahalaan ng bayan ang naghanda ng engrandeng pagtanggap. "Anak, baka marami kang mabentahan doon," sabi ni Aling Rosa habang iniaayos ang ilang piraso ng walis na bagong gawa. "Kung gusto mo, pumunta ka sa bayan. Baka kahit 1 o 2 bumili." Tumango si Elias, bagamat may kaba. "Opo, inay, susubukan ko po." Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa mga panauhing darating, dala-dala ni Elias ang kanyang mga paninda. Nakasuot siya ng kanyang pinakalumang polo na tinahi ng kanyang ina at sapatos na halos mahulog na ang talampakan. Habang naglalakad siya sa kalsada, nakita niya ang mga kaklase niya, nakabihis ng maayos at masigla ang kwentuhan. "Ayan na naman si Elias," sabi ni Ramon na may nakafalokong ngiti. "Siguro magbebenta siya ng walis sa mga milyonaryo. Tingnan natin kung papansinin siya." Nagtawanan ang iba. Si Ma'am Rina, nakasama rin sa mga guro na sasalubong sa mga panauhin, ay nagtaas ng kilay. "Elias, huwag kang masyadong lumapit sa mga bisita mamaya. Hindi ka naman kabilang sa programang ito." Ngunit hindi nagpatalo si Elias. "Ma'am, hindi naman po ako pupunta para makisali. Magbebenta lang po ako. Baka sakaling may bimili." Lumipas ang ilang oras. Dumating na ang 10 magagara at mamahaling sasakyan. Isa-isang lumabas ang mga negosyante, nakasuot ng barong at mamahaling relo, habang sinalubong ng musika, sayaw at masigabong palakpakan mula sa mga tao. Ang mga bata ay nagbitbit ng bulaklak at ang mga guro ay nakahanay sa pila. Si Elias nakatayo lamang sa gilid, tahimik na nagmamasid. Ngunit hindi nakaligtas sa mata ng mga kaklase ang kanyang presensya. "Tingnan natin kung malalapitan siya ng mga milyonaryo," bulong ni Ramon. "Baka itaboy lang siya." Habang nagpapatuloy ang programa, napansin ng isang matandang milyonaryo sa grupo ang batang nakatayo sa gilid. Bit-bit ang kanyang mga walis. Lumapit ito kay Elias, bagay na ikinagulat ng lahat. "Iho," wika ng matanda, "ikaw ba yung batang nakita kong tumulong kay Don Mateo noong nakaraang linggo?" Nagulat si Elias at agad na yumuko bilang paggalang. "Opo, ako po iyon." "Ako po si Elias." Biglang naging tahimik ang paligid. Lahat ng tao'y napatingin. Ang ilan sa mga guro, lalo na si Ma'am Rina, ay natigilan. Ang mga kaklase niya'y namutla sa gulat. Ngumiti ang matanda at biglang lumuhod sa harap ni Elias. "Maraming salamat, iho. Hindi ko malilimutan ang ginawa mong kabutihan. Kung hindi dahil sa'yo, baka mapahamak ang kaibigan kong si Mateo." Halos mabitawan ni Elias ang hawak niyang mga walis. "Lolo, wag po kayong lumuhod. Ako po ang dapat magpasalamat. Wala po akong ginawa kundi ang tama." Ngunit isa-isang lumapit ang iba pang milyonaryo. "Ikaw pala ang batang nagligtas kay Mateo," wika ng isa. "Napakabuting bata mo. Hindi karaniwan sa edad mo ang ganoong puso." Napaluhod din ang ilan sa kanila bilang tandalang respeto. Ang buong plaza ay nag-ingay. Hindi sa panunukso kundi sa pagkabigla at paghanga. Ang mga kaklase ni Elias na ilang taon na siyang pinagtatawanan ay napatingin sa kanya na para ngayon lamang siya nakilala. Naroon si Ramon, hindi makapagsalita. Ang mga salitang dati niyang gamit upang hamakin si Elias ay tila bumaliktad sa kanya. Si Ma'am Rina naman, na palaging nagsasabing walang mararating si Elias, ay nakaramdam ng hiya. Hindi niya akalain ang batang dati niyang minamaliit ay kikilalanin ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. "Elias," wika ng isa sa mga milyonaryo, "mula ngayon, kami magiging kaagapay mo. Hindi ka na mag-iisa sa laban mo sa buhay.
Tumulo ang luha sa mga mata ni Elias. Sa unang pagkakataon, hindi siya tinitingnan bilang isang mahirap, kundi bilang isang taong may puso at dangal. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ng kanyang ina at ama. "Anak, anong nangyari? Bakit parang may kakaibang saya sa mukha mo?" tanong ni Aling Rosa. "Inay, tay, lumuhod po sa harap ko ang mga milyonaryo. Hindi po ako makapaniwala. Pero sabi po nila, tutulungan nila tayo." Napaluha si Mang Ernesto, niyakap ang anak at sinabing, "Anak, ito na siguro ang simula ng pagbabago. Hindi na mawawalan ng saysay ang lahat ng sakripisyo mo." At sa gabing iyon, natulog si Elias na may dalang panibagong pag-asa. Alam niyang ang kanyang buhay at buhay ng kanyang pamilya ay magsisimulang magbago, sapagkat ang isang batang dati pinagtatawanan ay ngayon ay tinitingala ng mga pinakamayayamang tao sa kanilang bayan. Pagkatapos ng nakakagulat na eksenang lumuhod ang 10 milyonaryo sa harap ni Elias, hindi pa rin makapaniwala ang buong bayan. Ang mga taong dati walang pakialam sa kanya ay biglang nagkaroon ng respeto. Ang mga kaklase niyang palaging nanumukso ay tila nawalan ng boses at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ngunit ang pinakanagulat ay si Ma'am Rina. Sa kanyang isipan, pumabalik ang mga oras na pinahiya niya si Elias sa klase. Tinawag siyang walang mararating at ginamit pa siya bilang halimbawang ng kabiguan. Kinabukasan, isang pulong ang ginanap sa munisipyo. Nandoon ang lahat ng 10 milyonaryo, kasama ang alkalde, ilang guro, at mismong pamilya ni Elias. Maging ang ilang mamamayan ay pinayagang makinig. Si Elias, bagamat kinakabahan, ay nandoon din. Nakaupo sa tabi ng kanyang ina at amang si Mang Ernesto na pilit pinatatag ang katawan para makadalo. Tumayo ang isa sa mga milyonaryo, si Don Ricardo, anak ng matandang tinulungan noon ni Elias. "Mga kababayan," panimula niya, "marahil nagtataka kayo kung bakit kami lumuhod sa isang batang nagtipinda ng walis. Hindi ito basta pagpapakita ng yaman o kapritso. Ito'y dahil sa isang simpleng kabutihan na ginawa niya na nagligtas sa buhay ng aming kaibigan, si Don Mateo." Tumango ang lahat at tumayo naman si Don Mateo na kahit matanda na ay matatagta rin ang tinig. "Tama si Ricardo. Isang araw ako'y nawala ng malay sa daan. Walang ibang tumigil upang ako'y tulungan undi ang batang ito. Inakay niya aki pa uwi. Pinulot pa ang mga nahulog kong pinamili. At nagbigay pa ng isa niyang panindang walis bilang tanda ng malasakit. Sa kabila ng kanyang kahirapan, hindi niya inisip ang kanyang kita kundi ang aking kaligtasan. Nagumpukan ang mga tao at nagsimulang magbulungan. Ang mga mata nila'y puno ng paghanga kay Elias." Ngumiti si Don Mateo at nagpatuloy, "Alam ba ninyo mga guro, mga magulang at mga estudyante? Sa kabila ng kahirapan ng batang ito, siya ang nagpakita ng tunay na kayamanan, ang kayamanan ng puso. Kaya't narito kami, 10 milyonaryo, upang kilalanin at pasalamatan siya." Napatigil si Ma'am Rina at hindi niya mapigilang mapahiya. Tumayo siya at mahina ngunit malinaw na nagsalita, "Elias, patawarin mo ako. Hindi ko nakita ang iyong kabutihan. Minamaliit kita noon dahil sa kahirapan mo. Ngunit ngayon, nahihiya ako sa aking sarili." Tahimik lamang si Elias. Pinagmamasdan niya ang guro at ramdam niyang totoo ang pagsisisi nito. Tumango lamang siya at mahina, ngunit buo ang loob na nagsabi, "Ma'am, wala po kayong dapat ipagpaumanhin. Lahat naman po tayo ay may pagkakamali." Ang mahalaga po ay natututo tayo. Nagiyak ang ilang magulang sa narinig nilang salita mula sa murang bibig ni Elias. Sa puntong iyon, ang batang kanilang pinagtatawanan ay tila naging mas matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Matapos ang mga pahayag, isa-isang lumapit ang mga milyonaryo upang abutin ang kamay ni Elias. "Mula ngayon, hindi ka na nag-iisa," wika ni Don Ricardo. "Kami tutulong sa iyong pan-aaral. Hindi ka na magbebenta ng walis sa kalsada para lang makapasok. Kami ang sasagot sa lahat ng iyong pangangailangan." Naiyak si Aling Rosa at agad na niyakap ang anak. "Salamat po. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo," umiiyak niyang wika. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. May isa pang pagbubunyag na nagpayanig sa lahat.
Isa sa mga milyonaryo ang tumayo at naglahad ng lihim. Alam ba ninyo, mga taga-baryo, na ang batang ito'y hindi lamang nagligtas ng buhay? Siya rin ay matalino at puno ng pangarap. Kami nag-imbestiga at nalaman naming kahit walang sapat na gamit sa bahay, nagsusunog siya ng kilay gabi-gabi, nag-aaral sa ilalim ng lampara. Ang ganitong uri ng pagsusumikap ay hindi dapat balewalain. Lalong tumindi ang bulungan ng mga tao. Ang ilan sa mga dating kaklase ay hindi makapaniwala. Si Elias? Siya pala iyon? Hindi namin alam? Tumayo naman si Elias at bagamat nanginginig pa rin ang tinig, nagpahayag siya ng kanyang saloobin. Hindi ko po inasahan ang lahat ng ito. Ang gusto ko lang po ay makatulong sa aking pamilya. Pero kung mayroong isang bagay na natutunan ko, iyon po ay ang hindi pagsuko. Kahit anong hirap, kahit anong panlalait, dapat patuloy lang ang pangarap. Masigabong palakpakan ang sumunod. Ang alkalde mismo ay lumapit at nagsabi, "Elias, mula ngayon, isa ka ng inspirasyon sa aming lahat. Ang bayan na ito ay ipagmamalaki ka." Samantala, si Ramon at ang ilan pang kaklase ni Elias ay halos hindi makatingin. Pagkatapos ng pulong, lumapit si Ramon kay Elias. "Pasensya ka na, Elias. Ang dami kong nasabi at nagawa sa'yo. Pero ngayon, nakita ko na mali kami." Gumiti si Elias at simpleng tumugon. "Wala iyon, Ramon. Ang mahalaga, natuto tayo pareho." Sa sandaling iyon, parang nawala ang bigat sa dibdib ni Elias. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pagtanggap mula sa mga taong dati nanunukso at nang mamaliit. Pag-uwi nila, muling kinausap ni Mang Ernesto ang anak. "Anak, nakikita mo ba? Ang lahat ng pagtitiis mo, may kapalit? Ito ang patunay na hindi nasasayang ang sakripisyo." "Pero tay," sagot ni Elias habang hawak ang kamay ng ama, "masaya ako hindi dahil sa tulong ng mga milyonaryo. Masaya ako kasi kahit mahirap lang ako, may nakakita pa rin ng halaga sa ginagawa ko. At iyon po ang pinakamasarap sa lahat." At sa gabing iyon, natulog si Elias nang may ngiti sa kanyang labi. Ang mga pangungutya ng nakaraan ay tila napawi at ang kanyang kwento ay nagsimula ng magbago. Hindi na siya basta-basta batang nagtitinda ng walis. Siya na ngayon ang batang tinitingala ng buong bayan dahil sa kabutihang loob at kataagan ng kanyang puso. Makalipas ang ilang araw mula sa pulong sa munisipyo, nagsimulang magbago ang ikot ng mundo para kay Elias at sa kanyang pamilya. Ang dating simpleng baring-barong nila ay dinarayo na ng mga tao, hindi para pagtawanan, kundi para kamustahin at kilalanin ang batang minsang pinagtawanan sa lansangan. Ang mga kapitbahay na dati walang pakialam ay nagsimulang magbigay ng pagkain at ang ilan ay nagbigay pa ng mga lumang libro upang magamit niya sa pag-aaral. Ngunit higit sa lahat, ang mga milyonaryong na lumuhod sa kanyang harapan ay hindi nagkulang sa kanilang pangako. Isang umaga, dumating sa kanilang bahay si Don Ricardo, dala ang ilang dokumento at ilang kahon. "Elias," wika niya, "ito ang simula ng aming pagtupad sa sinabi namin. Mula ngayon, sagot na namin ang lahat ng gastusin mo sa pag-aaral. May scholarship ka na sa isa sa pinakamagandang paaralan dito sa bayan." Nanlaki ang mata ni Elias at ang kanyang inay halos hindi makapagsalita. "Po? Ako po? Sa isang magandang paaralan?" Tumango si Don Ricardo. "Oo, hiho. Hindi na kailangan magbenta ng walis bago pumasok. Gusto naming magtuon ka na lamang sa iyong pag-aaral." Halos maiyak si Aling Rosa at napaupo sa isang bangko. "Salamat po, Don Ricardo. Hindi po namin alam kung paano kayo mababayaran." "Hindi ninyo kailangan magbayad," sagot ni Don Ricardo. "Ang kabutihan ng anak ninyo ang nagbukas ng lahat ng ito." Ngunit hindi lamang iyon ang dala nila. Lumapit ang isa pang milyonaryo, si Doña Felisa, at iniabot kay Aling Rosa ang isang sobre. "Narito ang puhunan para makapagsimula ka ng maliit na tindahan. Hindi namin gustong umasa lamang kayo sa tulong. Gusto naming magamit ninyo ang inyong sipag para lalo pang gumanda ang buhay ninyo." Nanginginig ang kamay ni Aling Rosa habang tinatanggap ang sobre. "Panginoon, hindi ko po akalain. Maraming salamat." Samantala, si Mang Ernesto ay hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Kahit mahina,
tumayo siya at lumapit sa mga milyonaryo. Kung may lakas lang ako mismo ang magpapakita ng pasasalamat. Pero tandaan ninyo, hindi namin ito kakalimutan. Ang anak kong si Elias ay magpupursige pa para maging karapat-dapat sa tulong ninyo. Dahil doon, nag-umpisa na ang pagbabago. Ang maliit na tindahan na itinayo ni Aling Rosa sa harap ng kanilang bahay ay nagsimulang magdala ng dagdag kita. Hindi na kailangan pang magbanat ng buto si Elias sa pagbebenta ng walis araw-araw. Sa halip, nakatuon na siya sa kanyang mga libro at pag-aaral. Ngunit hindi naging madali ang pagsisimula sa bagong paaralan. Pagpasok ni Elias sa prestihiyosong institusyon, agad niyang naramdaman ang malaking kaibahan. Ang mga estudyante ay nakasuot ng malilinis at mamahaling uniforme, may dalang bagong bag, at may baong masasarap na pagkain. Samantalang siya, dala pa rin ang lumang bag na tinahi ng kanyang ina at unipormeng hindi kasing ganda ng sa iba. Siya ba yung batang nagtitinda ng walis? Bulong ng ilan. Anong ginagawa niya rito? Ngunit hindi na tulad ng dati si Elias. Hindi na siya agad nagpapaapekto. Sa halip, ngumiti siya at nagsabi sa kanyang sarili, "Narito ako dahil may nagtiwala sa akin." Hindi ko sila bibiguin. Sa mga unang linggo, hirap siyang makasabay. Ang mga aralin ay mas mahirap at ang mga guro ay mas istrikto. Ngunit sa tuwing nahihirapan siya, naaalala niya ang kanyang mga magulang at ang mga milyonaryong tumulong sa kanya. Kaya naman, kahit puyat at pagod, nagpatuloy siya sa pagsisikap. Isang gabi, habang nag-aaral sa ilalim ng lampara, lumapit sa kanya ang kanyang ina. "Anak, huwag mong pipilitin ang sarili mo. Baka magkasakit ka naman." Ngumiti si Elias. "Inay, hindi po ako susuko. Ito ko ang pagkakataon para maabot ang mga pangarap ko at hindi ko po sasayangin." Unti-unting nakilala si Elias sa bagong paaralan. Nagsimula siyang mapansin ng mga guro dahil sa kanyang pagsisikap. Sa isang pagsusulit sa matematika, siya ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Ang mga kaklase na dati nagdududa sa kanya ay unti-unti nang humanga. "Hindi ko akalain na siya pala yung pinakamagaling sa klase," bulong ng isa. "Oo nga, hindi pala siya basta-basta." Sa parehong panahon, gumana rin ang buhay ng kanilang pamilya. Ang maliit na tindahan ay lumago at nagsimulang kumita ng sapat upang makabili ng mas maraming pagkain at gamot para kay Mang Ernesto. Kahit hindi pa rin ganap na magaling ang ama, nakikita nila ang pag-asa sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang kumakain silang pamilya, nagsalita si Mang Ernesto. "Elias anak, nakikita mo ba? Ang lahat ng paghihirap natin noon may kapalit. Ngayon, huwag mong titigilan ang pag-aaral mo. Ipinagmamalaki ka namin." Naluha si Elias at mahigpit na niyakap ang kanyang mga magulang. "Tay, inay, pangako ko po, hindi ko po kayo bibigin." Sa mga araw na lumipas, mas lalo siyang nagsumikap. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya at sa mga taong naniwala sa kanya. Sa kanyang murang isipan, batid niyang ito pa lamang ang simula. Ang pagkakataong ibinigay sa kanya ay parang binhing itinanim sa matabang lupa. At alam niyang balang araw, ang binhing iyon ay mamumunga ng mas marami pang biyaya. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng batang kagaya niyang dati inaapi, nililibak at minamaliit. At sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang kanyang paniniwala na ang isang simpleng kabutihan ay kayang magbukas ng daan patungo sa mas maliwanag na bukas. Mabilis ang paglipas ng mga buwan para kay Elias. Ang dating batang nililibak sa lumang paaralan ay unti-unting nagiging isa sa mga kinikilala sa kanyang bagong eskwelahan. Ngunit ang paglalakbay patungo sa mas mabuting buhay ay hindi naging madali. Bawat araw ay may dalang bagong pagsubok, mga taong hindi pa rin naniniwala sa kanya, mga araling tila imposibleng tapusin, at ang pangungulila sa simpleng pamumuhay na nakasanayan niya. Unang linggo pa lamang sa kanyang bagong paaralan, ramdam na agad ni Elias ang malaking pagkakaiba. Malalaking silid, malamig na aircon, kumpletong libro at mga estudyanteng galing sa mayayamang pamilya. Habang nakaupo siya sa kanyang bangko, hindi niya maiwasang titigan ang bago at mamahaling gamit ng kanyang mga kaklase.
Samantalang siya, dala pa rin ang lumang bag na tinahi ng kanyang ina at ang kanyang lapis ay halos ubos na sa kapupudpod. Siya ba yung scholar, bulong ng isa sa mga estudyanteng babae? Yung batang nagtitinda raw ng walis? Oo, sagot ng kasama niya. Pero hindi ko alam kung makakasabay siya dito. Ibang standards dito. Narinig iyon ni Elias, ngunit hindi siya nagpahalata. Hindi ko sila kailangang patunayan ngayon, bulong niya sa kanyang sarili. Patutunayan ko sa gawa, hindi sa salita. Sa unang pagsusulit, hirap na hirap siya. Ang mga tanong ay mas komplikado kaysa sa nakasanayan niya. Umuwi siyang malungkot at halos hindi makakain. Ngunit pagkakita sa kanyang ama na pilit na umiinom ng gamot at ina na abala sa tindahan, muli siyang nagkaroon ng lakas. Inay, tay, wika niya habang nag-aaral sa ilalim ng lampara, hindi po ako susuko. Kahit mahirap, gagawin ko po ang lahat. Kaya't gabi-gabi, halos hindi na siya natutulog. Gising siya hanggang madaling araw. Binabasa ang mga librong ibinigay ng milyonaryong tumulong sa kanya. Kapag nahihirapan, inuulit-ulit niya hanggang sa maunawaan. At unti-unti, nakita niya ang bunga ng kanyang pagpupursige. Dumating ang ikalawang pansusulit sa matematika. Buo ang kanyang loob na sumagot at hindi na siya nagdalawang isip. Nang ibalik ang mga papel, halos hindi siya makapaniwala. Siya ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa klase. Elias, gulat ng kanyang guro. Napakahusay mo, ipagpatuloy mo yan. Tahimik lang si Elias at ninitian ang kanyang guro. Ngunit sa kanyang puso, gusto niyang sumigaw ng tuwa. Maging ang mga klase niya ay nagulat. Hindi ko akalain, siya pala ang top, bulong ng isa. Siguro hindi lang siya basta scholar, may utak pala talaga siya. Mula noon, unti-unti nang nakilala si Elias bilang isang masipag at matalinong estudyante. May mga kaklase pa ring hindi siya tanggap, ngunit mas marami na ang nagsimulang humanga sa kanya. Ngunit hindi lamang sa pag-aaral siya nasubok. Ang kanyang pamilya ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa kahirapan. Ang tindahan ng kanyang ina ay lumalago, ngunit sapat lang ito para sa pang-araw-araw na pangangailangan at gamot ng kanyang ama. Maraming gabi na si Elias ay hindi kumakain ng maayos dahil inuuna ang kanyang magulang. Isang gabi, kinausap siya ni Mang Ernesto. Anak, pasensya ka na kung ganito ang buhay natin. Dapat nag-e-enjoy ka sa kabataan mo, pero puro hirap ang pasan mo. Hindi po tay, sagot ni Elias habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Masaya po ako na nakikita ko kayong lumalaban. At higit sa lahat, masaya po ako kasi kahit mahirap tayo, hindi po tayo sumusuko. Napaiyak si Mang Ernesto at niyakap ang anak. Ipinagmamalaki kita, Elias. Maging si Ma'am Rina, ang guro niyang dating pinakamalupit sa kanya, ay lumapit isang araw. Elias, sabi nito nang makita siya sa munisipyo. Alam kong hindi ko mababawi ang lahat ng ginawa kong pangmamaliit sa iyo noon. Pero ngayon, nakikita ko na ikaw ay higit pa sa lahat ng inaakala ko. Sana'y patawarin mo ako. Ngumiti si Elias. Ma'am, matagal ko na po kayong pinatawad. Ang mahalaga po, natuto po tayo pareho. Sa puntong iyon, hindi lamang mga milyonaryo o guro ang humahanga kay Elias. Maging ang mga kaklase niyang dating nangaapi sa lumang paaralan ay nagsimulang magbago ang tingin sa kanya. Si Ramon, na noon ay pinakamalakas manlait, ay lumapit din. Elias, pasensya ka na sa lahat. Kung pwede lang, gusto kong maging kaibigan mo. Nagulat si Elias, ngunit tinanggap ang kamay nito. Sige Ramon, basta't sa susunod, wag na tayong manlait ng iba. Pangako, sagot ni Ramon. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo pang nagkaroon ng tiwala si Elias sa sarili. Ngunit hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Tuwing uuwi siya, lagi siyang tumutulong sa tindahan ng kanyang ina. Sa eskwela, kahit mayayamang ang kanyang mga kaklase, nanatili siyang simple, hindi nagyayabang, hindi nagbabago ang asal. Isang araw, habang naglalakad pa uwi, tinanong siya ng isa sa kanyang mga kaklase. Elias, bakit kahit scholar ka na at sikat dito sa eskwelahan, hindi ka nagyayabang? Parang hindi nagbago ang tingin mo sa sarili mo. Ngumiti si Elias. Kasi hindi naman po pera o yaman ang sukatan ng tao. Ang mahalaga,
marunong tayong tumanaw ng utang na loob at huwag kalimutan kung saan tayo galing. At mula noon, naging inspirasyon siya hindi lamang sa kanyang mga kaklase, kundi sa buong bayan. Sa murang edad, natutunan niyan ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mataas na marka o yaman, kundi sa kabutihang dala mo sa iba at sa tibay ng loob na huwag sumuko kahit gaano kahirap ang daan. Ang paglalakbay ni Elias sa mas mabuting buhay ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang pundasyon ng kanyang pangarap ay unti-unti nang nabubuo at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, dala niya ang pangalan ng kanyang pamilya at ng lahat ng batang katulad niyang minsan ay pinagtawanan, ngunit may pusong handang magsikap at mangarap. Habang abala si Elias sa kanyang bagong paaralan, unti-unti ring nagbago ang takbo ng buhay ng kanyang pamilya. Ang maliit na tindahan na itinayo ni Aling Rosa gamit ang puhunan mula sa mga milyonaryo ay nagsimulang makilala sa kanilang baryo. Sa umpisa'y mga candy, soft drinks at ilang delata lang ang paninda. Ngunit kalaunan ay nadagdagan ng bigas, gulay at tinapay. "Rosa, ang ganda ng tindahan mo ngayon," wika ng isang kapitbahay habang bumibili ng suka at toyo. "Hindi na kami kailangang pumunta sa bayan. Dito na lang kami bumibili." Mumiti si Aling Rosa at nagpasalamat. "Salamat sa pagtangkilik. Malaking tulong po ito para sa amin." Nang gabing iyon, habang nagbibilang ng kita, napansin niyang hindi na ganoon kalaki ang pangamba niya sa kanilang hapagkainan. "Elias," sabi niya habang inaabot ang ilang bariyang sobra sa kita, "pwede na tayong makabili ng mas maraming gulay bukas. Hindi na lang lugaw ang ulam natin." Natuwa si Elias. "Salamat po, Inay. Unti-unti na po tayong bumabangon." Samantala, si Mang Ernesto ay nagsimulang gumaling kahit pa unti-unti. Ang regular na pagbili ng gamot mula sa kinikitang dagdag ng tindahan ay nakatulong sa kanyang kalagayan. Bagamat hindi pa rin siya ganap na malakas, nakatulong siya sa pag-aayos ng mga paninda at sa pagbabantay ng tindahan tuwing hapon. "Elias," wika niya minsang magkasama sila, "nakikita mo ba? Unti-unti, nagbabago na ang buhay natin. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo." Ngumiti si Elias at tumango. "Tay, hindi po ito mangyayari kung hindi rin dahil sa inyo at kay Inay. Lahat po tayo nagtulungan." Ngunit kahit nakikita na ang pag-angat, hindi nakalimutan ni Elias ang pinagdaanan nilang hirap. Kaya't sa tuwing may sobrang pagkain o barya, ibinabahagi niya ito sa ibang batang mas hirap pa sa kanya. Isang araw, nakasalubong niya ang batang si Carlo, isang lansangan na kilala sa kanilang baryo bilang palaboy na laging gutom. "Carlo, kumain ka na ba?" tanong ni Elias. Umiling si Carlo. "Wala pa, Elias. Wala akong pambili." Iniabot ni Elias ang dala niyang tinapay mula sa tindahan. "O, sayo na to. Huwag kang matatakot. Balang araw babangon ka rin." Napangiti si Carlo at halos maiyak. "Salamat, Elias. Ang bait mo talaga." Ang simpleng pagtulong na iyon ay nagbigay kay Elias ng mas malalim na dahilan para magsikap. Hindi lamang pala para sa sarili at pamilya niya ang kanyang pangarap, kundi para na rin sa mga batang tulad ni Carlo na nangangailangan ng pag-asa. Habang lumalago ang tindahan, mas naging magaan ang buhay nila. Nabili na nila ang ilang gamit sa bahay, isang maayos na mesa, ilang bagong upuan, at kahit simpleng bentilador para hindi na masyadong mainit tuwing gabi. Ang kanilang maliit na barong-barong ay unti-unting nagkaroon ng anyong tahanan na hindi na nakakahabag tingnan. Isang gabi, sabay-sabay silang kumain ng tinolang manok. Ang unang beses na nakatikim sila ng masarap na ulam matapos ang mahabang panahon. "Elias, kumain ka na ng marami," sabi ni Aling Rosa habang nilalagyan ng kanyang plato. "Tay, Inay, ito po ang pinakamasarap na hapunan sa buhay ko," wika ni Elias habang ngumiti. Nagkakatinginan ang kanyang mga magulang at sabay na napaluha. Hindi dahil sa ulam, kundi dahil sa pag-asang unti-unti nang natutupad. Sa paaralan, mas lalong nagsumikap si Elias.
Kapag nakikita niyang bumabangon ang kanyang pamilya, mas lalo siyang ginaganahang mag-aral. Naging inspirasyon sa kanya ang bawat gabing pinaghihirapan ng kanyang ina, ang tindahan, at bawat hininga ng kanyang ama na patuloy na lumalaban. Isang araw, tinawag siya ng kanilang principal sa bagong eskwelahan. Elias, sabi nito, napansin namin ang iyong sipag at galing. May nakatakdang kompetisyon sa akademya sa bayan. Gusto ka naming ipadala bilang kinatawan ng eskwelahan. Nagulat si Elias. Ako po, pero marami pong mas magagaling kaysa sa akin. Ngumiti ang principal. Marami kang pinatunayan. Hindi ka lang matalino, matibay din ang loob mo. At iyon ang kailangan ng isang kinatawan. Umuwi si Elias na masaya at ikinuwento ito sa kanyang pamilya. Inay, tay, irerepresenta ko po ang eskwelahan sa bayan. Yumakap sa kanya si Aling Rosa. Anak, proud na proud kami sa'yo. Ipagpatuloy mo lang. At mula noon, naging malinaw na kay Elias na hindi lamang ang kanilang pamilya ang bumabangon, kundi pati siya mismo ay paakyat na sa daan ng tagumpay. Ang dating batang inaapi, ngayon nagiging huwaran sa kanyang paaralan at sa kanyang bayan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamasarap sa lahat ng pagbabago ay ang makita niyang hindi na ganoon kahirap ang kanyang mga magulang. Hindi na nila kailangang magtiis ng gutom. Hindi na kailangang mangutang para sa gamot. At hindi na kailangang mag-alala kung may pagkain sa mesa. Sa bawat araw na lumilipas, alam ni Elias na unti-unti na silang umaahon mula sa pagkakalugmok. At sa kanyang puso, nangako siya na hinding-hindi na niya hahayaang bumalik sila sa dating buhay na puno ng gutom at kahirapan. Sapagkat ang pagbangon ng kanyang pamilya ay hindi lamang bunga ng tulong ng iba, kundi higit sa lahat, bunga ng kanilang pagkakaisa, sipag at pagmamahalan. Dumating ang araw ng kompetisyon sa bayan, at si Elias ay isa sa mga kinatawan ng kanyang bagong paaralan. Hindi ito basta paligsahan lamang. Ito ang taunang patimpalak sa akademya, kung saan lumalahok ang iba't ibang paaralan mula sa iba't ibang lugar. Ang tema, katalinuhan, talumpati at kakayahang magpahayag ng ideya sa harap ng madla. Mula pa lamang sa pag-alis ng kanilang bahay, ramdam na ni Elias ang bigat ng inaasahan. Habang pinapahiran siya ng kanyang ina ng pulbos sa mukha para hindi siya mukhang maputla, nagsalita ito, "Anak, huwag kang matakot. Ipakita mo lang ang sipag at tapang mo. Nandito lang kami ni tatay para sumuporta." Tumango si Elias, "Inay, gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mabigo." Sa mismong araw ng patimpalak, puno ang bulwagan ng mga estudyante, guro at magulang mula sa iba't ibang eskwelahan. Magagarang kasuotan at kumpletong kagamitan ang dala ng mga kakompetensya niya. May ilan pang may daladalang printed visual aids, projector at props. Samantalang si Elias nakasuot lamang ng simpleng puting polo at itim na pantalon na inihiram pa ng kanyang pinsan. Ang dala lamang niya ay ang kanyang boses at ang pusong puno ng determinasyon. Mga kababayan, panimula ng tagapagpadaloy. Ngayon ay makikita natin kung sino sa mga kalahok ang tunay na may kakayahan sa talumpati at pag-iisip. Ang bawat isa ay bibigyan ng paksa at sila'y magbibigay ng kanilang pananaw. Isa-isang tinawag ang mga kalahok. Habang pinapakinggan ni Elias ang mga ito, hindi niya maiwasang kabahan. Ang iba'y sanay magsalita, magaling gumamit ng salita at halatang matagal ng hinasa. Nang siya na ang tawagin, parang biglang huminto ang oras. At ang susunod, si Elias, kinatawan ng bagong paaralan, sabi ng tagapagpadaloy. Tahimik ang bulwagan, ang ilan ay kumindat pa at nagbulungan. Siya ba yung nagtitinda ng walis? Ano kayang kaya niyang sabihin? Hawak ang mikropono, huminga ng malalim si Elias. Ang ibinigay na paksa, ang tunay na kayamanan ng isang tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula niya at agad na bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng pinagdaanan. Ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi nasusukat sa ginto, pera o yaman. Ito ay nasusukat sa kabutihang nasa kanyang puso
at sa sipag at tiyagang kanyang pinapakita. Habang nagsasalita, naaalala niya ang mga panahong siya'y naglalako ng walis, ang mga gabing walang ulam at ang araw na nilibak siya ng kanyang mga kaklase. Ngunit higit pa roon, naalala niya ang mga sandaling lumuhod ang mga milyonaryo sa kanyang harapan at ang tulong na kanilang ibinigay. Bata pa lamang ako, natutunan kong ang kahirapan ay hindi hadlang para mangarap. Sa halip, ito'y hagdan upang patunayan na kaya mong abutin ang tagumpay sa pamamagitan ng pawis, tiyaga at pananalig. Ang tunay na mayaman ay ang taong hindi sumusuko at handang tumulong sa kapwa kahit wala siyang sobra. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila mas lalo pang lumalakas ang kanyang boses. Ang mga tao'y tahimik na nakikinig at ang ilan ay nakikitang pinupunasan ang kanilang mga mata. Kung kaya't naniniwala ako, dagdag ni Elias, na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa bangko o sa mansyon. Ito'y nasa puso ng bawat isa, ang kakayahang magmahal, magpatawad, at mangarap para sa sarili at sa kapwa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ilang segundo ng katahimikan ang bumalot sa bulwagan bago sumiklab ang masigabong palakpakan. Hindi lang ang kanyang guro, kundi pati ang mga guro mula sa ibang paaralan ay napahanga sa kanya. Lumapit ang isa sa mga hurado at nagsabi, "Binata, ang sinasalita mo ay hindi lamang mula sa isip, kundi mula sa puso, at iyan ang hindi natuturo ng libro." Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang kalaban na nagsimulang magsabi ng, "Swerte lang iyan, siguro naawa ang mga hurado." Ngunit alam ni Elias sa sarili niya na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang ina at ama. "Anak, narinig namin ang balita. Ang galing mo raw," sabi ni Aling Rosa. Halos hindi mapigilan ang tuwa. Ngumiti si Elias. "Inay, hindi ko po alam kung mananalo ako. Pero ang alam ko po na ipakita ko kung sino ako." Kinabukasan, inanunsyo ang resulta. Sa lahat ng kalahok, si Elias ang itinanghal na panalo. Mas lalo pang umingay ang pangalan niya. At hindi lamang sa kanyang baryo, kundi maging sa kalapit na bayan. "Elias! Elias!" sigaw ng mga kaklase niya, na ngayoy proud na proud sa kanilang kinatawan. Maging si Ramon, na minsan ay pinakamalakas manlait, ay lumapit at nagsabi, "Pare, ang galing mo. Idol na kita." Ngumiti si Elias at simpleng tumugon, "Salamat Ramon, pero wag mong kakalimutan, lahat tayo may kakayahan. Kailangan lang maniwala tayo sa sarili natin." Sa tagumpay na iyon, mas lalo pang tumibay ang kanyang pangarap. Hindi lamang siya basta scholar, kundi inspirasyon ng mga kabataan. At sa kanyang puso, alam niyang ito'y simula pa lamang ng mas malalaking laban na kanyang haharapin. Sa bawat palakpak na kanyang natanggap, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinag-ugatan. Ang batang nagtitinda ng walis tambo na minsang pinagtawanan, ngunit ngayon ay pinapalakpakan. Mabilis ang paglipas ng panahon at si Elias ay hindi na ang payat na batang naglalako ng walis sa kalsada. Sa bagong paaralan, ipinakita niya ang sipag at talino at unti-unti nakilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay na estudyante. Lahat ng pagsusumikap, puyat at pagtitiis ay nagbunga. Sa bawat taon ng kanyang pag-aaral, palaging nasa listahan siya ng mga nangunguna. Isang hapon, tinawag siya ng kanilang prinsipal. "Elias, may magandang balita ako para sa iyo. Dahil sa iyong kahusayan, nakatanggap ka ng scholarship para sa kolehiyo. Maari ka nang mag-aral sa universidad nang hindi iniintindi ang matrikula at iba pang gastusin." Naluha si Elias at agad na nagpasalamat. "Sir, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko ito sasabihin sa aking pamilya." Pag-uwi niya, halos hindi magkamayaw ang tuwa ni na Aling Rosa at Man Ernesto. "Anak!" sigaw ng kanyang ina, mahigpit siyang niyakap. "Natupad na ang pangarap mo. Hindi na namin kailangang mangamba kung saan kukuha ng pambayad." Lumapit si Mang Ernesto, bagamat mahina pa rin ang katawan, at hinawakan ang balikat ng anak. "Elias, ipinagmamalaki ka namin. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan natin, narito ka ngayon, malapit nang abutin ang pangarap." Pinili ni Elias ang kursong inhinyeriya
alinsunod sa kanyang matagal ng pangarap na magtayo ng mga gusali at tulay. Ngunit hindi naging madali ang kanyang buhay sa kolehiyo. Malalaki at mabibigat ang proyekto, madalas siyang puyat at kung minsan ay halos mawalan ng gana dahil sa bigat ng mga gawain. Isang gabi, habang nag-aaral ng kanyang calculus, napatingin siya sa lumang larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding ng kanilang bahay. Doon, muling bumalik ang kanyang determinasyon. Ginawa ko ang lahat ng ito hindi lang para sa akin, kundi para sa kanila, bulong niya sa sarili. Kahit abala sa pag-aaral, hindi nakalimot si Elias na tumulong sa kapwa. Tuwing Sabado, bumabalik siya sa kanilang baryo upang magturo ng libreng tutorial sa mga batang kapos sa aralin. Tinuruan niya silang magbasa, magsulat, at magbilang. Kung kaya kong mangarap at magsikap, kaya ninyo rin, madalas niyang sabihin sa mga ito. Minsan, bumalik siya sa lumang paaralan kung saan siya dati laging pinapahiya. Hindi na siya ang batang pinagtatawanan. Ngayon, siya na ang iniimbitahan upang magbigay ng inspirasyon. Tumayo siya sa parehong entablado kung saan minsan siyang pinagtawanan noong buwan ng wika. Ngunit ngayon, punong-puno ng palakpakan at paghanga ang mga estudyante. Mga bata, panimula ni Elias, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kahit gaano kahirap ang buhay, lagi kayong mangarap. Ako'y isang batang nagtitinda ng walis na dati pinagtatawanan. Pero dahil hindi ako sumuko, narito ako ngayon. Namangha ang lahat, maging si Ma'am Rina, ang gurong minsang nang hamak sa kanya, ay napaluha. Lumapit ito kay Elias pagkatapos ng kanyang talumpati. Elias, humihingi ako ng tawad. Noon, hindi ko nakita ang halaga mo. Ngayon, isa ka ng inspirasyon sa lahat. Ngumiti si Elias. Ma'am, matagal na po kitang pinatawad. Ang mahalaga po, natuto tayong lahat. Nagpalakpakan ang mga estudyante at marami ang lumapit upang magpasalamat sa kanya. Ang batang dating pinagkakatuwaan ay ngayoy ginagalang at tinitingala. Samantala, sa kolehiyo, lalo pang nagsikap si Elias. Ang kanyang husay ay napansin hindi lamang ng kanyang mga guro, kundi maging ng mga kumpanya ng inhinyeriya. Isa siya sa mga palaging napipiling magpresenta ng kanilang mga proyekto sa malalaking seminar. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling mapagpakumbaba si Elias. Sa bawat tagumpay na kanyang nararating, palaging kasama ang kanyang pamilya at mga batang katulad niyang nangangarap. Sa pagtatapos ng kanyang kolehiyo, isa siyang top student at nakatanggap ng medalya bilang pagkilala sa kanyang pagsusumikap at dedikasyon. Habang hawak ang diploma, tumulo ang luha ni Elias. Lumapit siya sa kanyang mga magulang na nakaupo sa harap at iniabot ito. Tay, inay, sa inyo po ito. Kayo po ang dahilan kung bakit ko ito nakamit. Yumakap sila sa kanya at sa sandaling iyon, dama nilang natupad na ang isa sa pinakamalaking pangarap ng kanilang pamilya. Ngunit sa isip ni Elias, malinaw na malinaw ang susunod niyang layunin. Hindi lamang siya magiging inhinyero para sa kanyang sarili. Siya ay magiging inhinyero para sa kanyang pamilya, sa kanyang bayan, at sa lahat ng batang nangangarap na balang araw ay makaahon mula sa kahirapan. Matapos ang pagtatapos ni Elias bilang isang top student sa kursong inhinyeriya, agad siyang nakatanggap ng mga alok mula sa iba't ibang kumpanya. Ngunit bago pa man niya simulan ang kanyang bagong yugto bilang propesyonal, naisip niyang bumalik muna sa pinagmulan, ang kanyang lumang paaralan at bayan na minsang nagbigay sa kanya ng masasakit na alaala at matitinding pagsubok. Ipinatawag siya ng punong guro ng kanyang dating eskwela upang magsalita sa harap ng mga estudyante. Elias, gusto naning marinig ng mga bata ang iyong kwento. Isa kang inspirasyon at naniniwala kami na marami kang maituturo sa kanila. Sabi ng punong guro. Hindi nagdalawang isip si Elias. Kung makakatulong po ito para magbigay ng pag-asa sa mga bata, buong puso ong tatanggapin. Dumating ang araw ng kanyang pagbabalik. Habang papalapit siya sa lumang paaralan, bumalik sa kanyang alaala ang mga araw na pinagtatawanan siya ng mga kaklase, ang mga sandaling pinabalewala siya ng guro, at ang hapding dulot ng kahirapan. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pagdating.
Hindi na siya ang batang tindero ng walis tambok, kundi isang bagong inhinyero na kinikilala at iginagalang. Punong-puno ang silid-aklata ng mga estudyanteng sabik na makinig. Ang ilan ay nagbulungan. Siya na ba yung si Elias, yung scholar, yung dating nagtitinda ng walis? Ang iba naman ay nakatitig lamang, tila hindi makapaniwala na ang taong nasa harap nila ay dating katulad nila. Isang batang galing sa kahirapan. Tumayo si Elias sa entablado, hawak ang mikropono. Magandang araw sa inyong lahat, panimula niya. Ako si Elias. Baka kilala ninyo ako bilang ang batang nagtitinda ng walis tambo noon. At oo, totoo iyon. Dumaan ako sa matinding kahirapan, sa panlalait at sa mga pagkakataong halos gusto ko nang sumungo. Pero nandito ako ngayon, patunay na hindi hadlang ang kahirapan para abutin ang pangarap. Tahimik ang lahat, walang gustong magsalita. Maging ang mga guro ay nakatingin ng buong atensyon sa kanya. Alam ninyo ba, pagpapatuloy ni Elias, may mga araw noon na wala kaming makain kundi lugaw na may asin. May mga gabing nag-aaral ako sa ilalim ng lampara dahil wala kaming kuryente. At sa eskwelahan, madalas akong pinapahiya dahil mahirap lang ako. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pinanghawakan ko ang aking pangarap. Nag-umpukan ng mga estudyante at nagsimulang mapaluha ang ilan. Lalo na nang idagdag ni Elias, ang aral na natutunan ko, wag ninyong hahayaang ang panlalait ng iba ang magdikta kung ano ang mararating ninyo. Mas kilala ninyo ang sarili ninyo kaysa kanino man. Matapos ang kanyang talumpati, nagpalakpakan ng lahat. Tumayo ang ilang guro at lumapit sa kanya upang ipakita ang kanilang paghanga. Ngunit ang pinakamatindi ay ang paglapit ni Ma'am Rina, ang gurong minsang pinakamalupit sa kanya. Nakatayo ito sa gilid ng entablado, nanginginig ang kamay. Elias, mahinang sabi niya, ako ang isa sa mga pinakamalupit sa iyo noon. Ako ang nagsabi na wala kang mararating. At ngayon, nakikita ko kung gaano ako nagkamali. Humihingi ako ng tawad mula sa kaibuturan ng puso ko. Tahimik ang lahat, naghihintay ng sagot. Mumiti si Elias, marahang lumapit at kinuha ang kamay ng guro. Ma'am, matagal ko na po kayong pinatawad. Dahil kung hindi dahil sa mga hamon at salita ninyo noon, baka hindi ako naging ganito katatag. Lahat tayo ay may natututunan sa buhay. Napaluha si Ma'am Rina at niyakap si Elias. Ang mga estudyante ay sabay-sabay na napaiyak, hindi lamang dahil sa tagumpay ni Elias, kundi dahil sa aral ng pagtatatawad at pagtanggap. Pagkatapos ng programa, maraming estudyante ang lumapit kay Elias. Kuya Elias, gusto ko rin pong maging katulad mo, pero mahirap lang kami. Hinaplos ni Elias ang balikat ng bata. Hindi mo kailangang maging katulad ko. Kailangan mo lang maging pinakamahirap na bersyon ng sarili mo. Ang pangarap mo ay posible, basta't hindi ka susuko. Nang gabing iyon, umuwi si Elias na may ngiti sa labi. Sa isip niya, ang pagbabalik niya sa lumang paaralan ay hindi para ipakita ang kanyang tagumpay, kundi para ipaalala sa lahat ng bawat bata gaano man kahirap ang pinagmulan, ay may karapatang mangarap at magtagumpay. At sa kanyang puso, alam niyang iyon ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay, ang maging inspirasyon at gabay sa susunod na henerasyon. Pagkatapos ng lahat ng taon ng sakripisyo at pag-aaral, tuluyan nang natupad ni Elias ang kanyang matagal ng pinapangarap. Naging isa siyang ganap na inhinyero. Hindi ito naging madali. Bawat araw ng kanyang kolehiyo ay puno ng puyat, pawis at pagsubok. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbunga ng tagumpay. Sa kanyang pagtatapos, hindi lamang siya nakakuha ng mataas na karangalan, kundi kinilala rin siya bilang isa sa mga pinakamatapat at masisipag na mag-aaral ng kanilang universidad. Hindi nagtagal, nakahanap agad siya ng trabaho sa isang kilalang kumpanya ng konstruksyon sa lungsod. Sa unang pagkakataon, nakapasok siya sa isang opisina na puno ng mga blueprint, malalaking disenyo ng gusali at mga taong bihasa sa inhinyerya. Habang nakaupo siya sa kanyang mesa, hindi niya maiwasang mapangiti. Dati nagtitinda lang ako ng walis, ngayon kasama na ako sa mga gumagawa ng mga tulay at gusali. Bulong niya sa sarili.
Mabilis siyang napansin ng kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang kasipagan at dedikasyon. Hindi siya kailanmang nahuli at lagi siyang handang mag-extend ng oras upang matapos ang mga proyekto. Isang araw, nilapitan siya ng kanilang hepe. Elias, nakikita ko ang galing mo, hindi lang sa talino, kundi sa puso ng pagtatrabaho. Nakikita kong magiging malayo ang mararating mo rito. Muli, naalala niya ang kanyang ama't ina. Tuwing matatanggap niya ang kanyang unang sahod, inuuna niyang bumili ng mga gamot para kay Mang Ernesto at mga bagong gamit para sa tindahan ni Aling Rosa. Hindi siya nakalimot. Ang bawat piso na kinikita niya ay para rin sa kanyang pamilya. Kalaunan, dahil sa kanyang kakayahan, inalok siya ng kumpanya na pamunuan ang isang proyekto sa probinsya. Doon, nagkaroon siya ng pagkakataong bumalik sa kanyang bayan, ngunit hindi bilang batang tindero ng walis, kundi bilang isang inhinyerong may pangalan. Pagdating niya, sinalubong siya ng mga tao. Si Elias! Siya na yung batang dati nating nakikitang naglalako ng walis. Bulalas ng isa. Na yun, siya na ang nagdidisenyo ng bagong tulay sa bayan. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kababayan. Ang dating batang pinagtatawanan ay bumalik na may dalang pagbabago para sa kanilang lugar. Maging ang mga kaklase niyang dating nang aapi ay napayuko at napaniti na lamang, puno ng hiya ngunit may halong paghanga. Ngunit hindi dito nagtapos ang lahat. Sa kanyang dedikasyon at kasipadan, nagsimulang lumago ang kanyang pangalan sa industriya. Dumating ang panahon na naisip niya, bakit hindi ako gumawa ng sarili kong kumpanya? Isang kumpanya na makakatulong hindi lang sa akin, kundi sa mas maraming tao. Gamit ang kanyang naipon at tulong ng ilang mga milyonaryo na unang naniwala sa kanya, itinayo niya ang sarili niyang construction firm. Sa umpisa'y maliit lamang ito, ngunit dahil sa kanyang mabuting pangalan at integridad, mabilis itong lumago. Nakakakuha siya ng malalaking proyekto, hindi lamang sa kanilang bayan, kundi maging sa ibang lugar. Isang araw, habang tinitingnan niya ang mga empleyadong nagtatrabaho sa kanyang opisina, napangiti siya. Karamihan sa kanila ay galing din sa hirap, mga kabataan at manggagawang dati walang trabaho. Ito ang dahilan kung bakit ko gustong magtagumpay, bulong niya sa sarili, para makapagbigay ng trabaho at pag-asa sa iba. Muli siyang bumalik sa kanilang baryo, hindi lang upang pamunuan ang proyekto, kundi upang magbigay ng pagkakataon sa mga kababayan. Kung gusto ninyong magtrabaho, bukas ang pintuan ng kumpanya ko. Hindi ninyo kailangang lumayo para maghanap ng trabaho, sabi niya sa isang pagpupulong sa baryo. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang ilan ay napaiyak sa tuwa. Hindi lamang nila nakita si Elias bilang isang matagumpay na inhinyero, kundi bilang isang anak ng kanilang bayan na marunong lumingon sa pinanggalingan. Habang nakatayo sa bagong tulay na siya mismo ang nagdisenyo at pinagawa, hawak-hawak ni Elias ang kanyang helmet at pinagmamasdan ang dumadaang mga sasakyan at taong tuwang-tuwa sa bagong daan. Lumapit si Mang Ernesto at Aling Rosa, parehong nakangiti at may luha sa mga mata. Anak, wika ni Mang Ernesto, ngayon, kitang-kita ko na ang lahat ng paghihirap natin noon ay hindi nasayang. Oo nga, Elias, dagdag ni Aling Rosa, pinatunayan mong kahit ang batang nagtitinda ng walis ay pwedeng maging tagumpay. Yumakap si Elias sa kanila. Tay, inay, hindi ko po ito magagawa kung hindi ninyo ako tinuruan ng sipag at tiyaga. Kayo po ang tunay na dahilan ng lahat ng ito. At sa kanyang puso, alam ninyang natupad na niya ang isang malaking pangarap. Hindi lamang ang maging inhinyero, kundi ang patunayan na ang dignidad, sipag at kabutihang loob ay mas mahalaga kaysa anumang yaman. Sa mata ng kanyang bayan, si Elias na dating pinagtatawanan ay isa ng huwarang anak, isang inspirasyon at isang tagapagbigay ng pag-asa para sa lahat ng batang nangangarap. Lumipas ang mga taon at lalo pang lumago ang kumpanyang itinayo ni Elias. Mula sa isang maliit na opisina,
ito'y naging isa sa mga pinakakilalang construction firm sa buong bansa. Hindi lamang mga tulay at gusali ang kanyang ipinagawa, kundi maging mga eskwelahan at pabahay para sa mahihirap. Sa bawat proyektong kanyang sinimulan, laging nasa isip niya ang kanyang pinagmulan. Ang pagiging batang tindero ng walis tambo na minsang pinagtawanan. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay, nanatiling simple at mapagkumbaba si Elias. Tuwing umuuwi siya sa kanilang baryo, hindi siya tumitigil sa pagtulong. Pinag-aral niya ang maraming batang walang kakayahang magtapos at marami sa kanila ang nakapagtapos din ng kolehiyo dahil sa kanya. Kuya Elias, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ito. Madalas sabihin ng mga batang tinulungan niya. Lagi naman niyang tugon, hindi sa akin ang pasasalamat, kundi sa sipag at tiyaga ninyo. Ako'y naging instrumento lang. Isa sa pinakamahalagang proyektong sinimulan, yay ang pagtatayo ng isang paaralan sa mismong baryo kung saan siya lumaki. Hindi ito basta paaralan lamang, kumpleto ito sa gamit, may maayos na aklatan at may mga guro na maingat na pinili. Ipinangalan niya ito sa kanyang ama't ina bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo, Ernesto at Rosa Academy. Sa araw ng pagbubukas ng paaralan, nagtipon ang buong baryo. Ang mga matatanda, mga bata at maging ang mga dating kaklase ni Elias ay nandoon. Habang pinuputol niya ang laso bilang tanda ng pagbubukas, hindi mapigil ng lahat ang masigabong palakpakan. Mga kababayan, panimula ni Elias sa kanyang talumpati, ang paaralan ito ay alay ko hindi lamang sa aking mga magulang, kundi para sa inyong lahat. Ito ang patunay na ang isang batang nagtitinda ng walis tambo ay maaaring mangarap, magsumikap, at balang araw makatulong sa iba. Habang nagsasalita siya, napansin niya sa gilid ng entablado si Ma'am Rina, ang gurong minsang umapi sa kanya. Lumapit ito at muling nagpakumbaba. Elias, hindi ako magsasawang humingi ng tawad at salamat dahil pinatawad mo ako. Ngayon, isa ako sa mga gurong magtuturo rito kung papayag ka. Ngumiti si Elias. Ma'am, higit pa sa pagpapatawad ang naibigay ko sa inyo. Binibigyan ko rin kayo ng pagkakataong maging bahagi ng pagbabago. Malugod ko po kayong tinatanggap. Nag-iyak ang mga estudyanteng nakikinig. Hindi lamang aral sa sipag at tiyaga ang naipakita ni Elias, kundi pati sa pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Samantala, sa kanilang pamilya, mas lalo pang naging maayos ang buhay. Si Aling Rosa ay hindi na kailangang maglaba sa kapitbahay. Masaya na siya sa pagtulong sa pagpapatakbo ng paaralan. Si Mang Ernesto, bagamat mahina pa rin ang katawan, ay madalas makaupo sa harap ng paaralan. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Elias, wika niya minsan, ito ang bunga ng lahat ng sakripisyo natin. Ngayon, makakapag-aral ang mga batang hindi kailangang magdusa tulad mo noon. Lumapit si Elias at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Tay, lahat ng ito ay dahil sa inyo at kay inay. Kung hindi ninyo ako tinuruan ng sipag at tiyaga, wala ako rito. Sa mga susunod na taon, nagpatuloy si Elias sa kanyang misyon. Hindi siya nakontento sa pagtatayo ng paaralan. Nagpatayo rin siya ng mga pabahay para sa mga walang tirahan. Bawat proyektong kanyang sinimulan ay may puso, hindi para magpayaman, kundi para magbigay para-asa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanilang lumang bahay na ngayon ay inayos na at mas matibay na, tinanong siya ng kanyang ina, Anak, sa lahat ng nakamit mo, ano pa ba ang pinakapangarap mo? Napaisip si Elias at ngumiti. Inay, natupad na po ang pangarap ko. Hindi lamang ang maging inhinyero, kundi ang makita kayong masaya at ang makita na may mga batang may pagkakataong mangarap din. Kung meron man akong bagong pangarap, iyon po ay ang ipagpatuloy ito hanggang sa kaya ko, ang magbigay ng liwanag sa iba. Habang nakatingin siya sa mga bituin, naalala niya ang unang araw na naglakad siya sa kalsada, bitbit ang mga walis. Naalala niya ang mga halakhak ng mga kaklase, ang malamig na tingin ng guro, at ang gutom na kanyang tiniis. Ngunit higit sa lahat, naalala niya kung paano siya pinili ng tadhana na tulungan ng 10 milyonaryo.
At ngayon, siya na ang nagsisilbing milyonaryo ng pag-asa para sa iba. Sa kanyang huling mga taon, kilala na si Elias hindi lamang bilang isang matagumpay na inhinyero, kundi bilang isang huwaran at alamat sa kanilang bayan. Ang kanyang kwento ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kwento ng batang nagtitinda ng walis na minsang pinagtawanan, ngunit kalaunan ay naging simbolo ng sipag, tiyaga at kabutihang puso. At nang pumikit siya isang gabi, nakangiti siyang iniwan ang mundong alam niyang kanyang nabago. Sa kanyang likuran, naiwan ang paaralan, ang mga tulay at higit sa lahat, ang mga batang patuloy na nangangarap. Ang kanyang pangalan, Elias, ay hindi na lamang basta pangalan. Ito'y naging alamat, isang paalala na walang kahirapan, panlalait o pagsubok ang makakapigil sa taong may pusong puno ng pag-asa at kabutihan.